Sabi ni Liam, ang boses ay matigas na parang bato. Narinig mo siyang kausap si Minda. Ano nang eksaktong sinabi niya? Napakurap si Ara. Si Sir Marco po. Siya nga. Ano nang sinabi niya? Pag-ulit ni Liam, may diin at walang pasensya. Bumalik sa isipan ni Ara ang masakit na mga salita. Ang kahihiyan. Tinanong po ni Minda kung bakit ako ang kinuha ninyong sekretarya. Sabi po niya baka kailangan niyo raw po ng pader. At pagkatapos, ang salitang pinakabumaon sa kanya. Tinawag niya po akong balyena. Nakita ni Ara ang pag-igting ng panga ni Liam. Isang ugat ang lumitaw sa lig nito. Bukod doon, may iba pa ba siyang sinabi? Tungkol sa akin? Sa trabaho? Sinubukan ni Ara na alalahanin, pero ang sakit ng insulto ay halos tumabon sa lahat. O wala na po. Pagkatapos po noon, tinawagan niyo na ako. Tumango si Liam, na para bang kinumpirma ng sinabi niya ang isang bagay na matagal na nitong pinaghihinalaan. Naglakad ito palayot pabalik, ang mga yapak ay mabibigat sa semento. Para siyang isang tigre na ikinulong sa hawla. Marco, sabi ni Liam, na parang nilalasap ang pait ng pangalan. Palagi siyang naiinggit. Palagi siyang nasa anino ko. Ang board meeting bukas ang Paraiso project na ito ang pinakamalaking proyekto ko. Kung hindi ako sisipot, kung isipin ng board na hindi ko kayang pangasiwaan ito, sino sa tingin mo ang unang magpepresenta para pumalit sa akin? Ang mga piraso ng palaisipan ay nabuo sa isip ni Ara. Ang pag-uusap sa pantry. Ang biglaang site visit. Ang aksidente. Lahat ay konektado. Ang kanilang pagkakakulong ay hindi lang basta pagkakakulong. Ito ay isang power play. At sila, lalo na siya, ay naging isang collateral damage lang sa laro ng mga Devilla. Ang takot na naramdaman niya ay nahaluan ng galit, galit para sa kalupitan ni Marco, at galit para sa sarili niya dahil naging parte siya ng maduming laro na ito. Kailangan nating makaalis dito, sabi ni Ara, ang boses niya ay may bagong determinasyon. Ang pagiging biktima ay napalitan ng isang pagnanais na lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para na rin sa lalaking nasa harap niya, na sa kabila ng lahat, ay nagpakita sa kanya ng isang panig nitong hindi niya inaasahan. Ang determinasyon sa boses niya ay tila nakahawa kay Liam. Tumigil ito sa paglalakad at hinarap siya. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tama ka. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang dito na parang mga tupa na naghihintay katayin. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sa unang pagkakataon mula nang matrap sila, hindi na sila amo at empleyado na nag-aaway. Naging partner sila. Magkakampi laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Tingnan natin ang buong rooftop, utos ni Liam, ngunit sa pagkakataong ito, ang tono ay hindi na nag-uutos, kundi nagyayaya. Bawat sulok. Baka may fire exit, o bintana, o kahit anong pwedeng daanan. Magkasama nilang nilibot ang malawak na rooftop. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanilang mga puso. Sinuri nila ang bawat pader, kinapa ang bawat siwang. Ngunit ang gusali ay gawa sa makapal na semento, isang kuta na idinisenyo para magtagal. Walang ibang pinto. Walang bintana na abot kamay. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, napansin ni Ara ang isang bagay sa isang sulok, natatabunan ng mga lumang kahoy at basura. Isang mahabang piraso ng bakal, isang rebar na marahil ay natira mula sa konstruksyon. Sir, tingnan ninyo, tawag niya. Mabilis na lumapit si Liam. Magkasama nilang inalis ang mga basura. Ang bakal ay mabigat at kinakalawang, ngunit matibay. Halos 6 na talampakan ang haba. Ito na yon, sabi ni Liam, ang mga mata ay nagkislapan sa isang ideya. Pwede natin itong gamiting pantuklap. Isang lever. Binuhat nila ang bakal at dinala ito sa pinto. Isinuksok ni Liam ang isang dulo sa siwang sa pagitan ng pinto at ng hamba. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan para itulak ang bakal. Nagbigay ito ng isang nakakabinging tunog ng metal laban sa metal, ngunit ang pinto ay hindi gumalaw. Kailangan natin ng mas malakas na puwersa, sabi ni Liam, hinihingal. Sabay tayo. Sa bilang ng 3. Tumayo si Ara sa tabi niya. Hinawakan nila pareho ang malamig at magaspang na bakal. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Naramdaman ni Ara ang lakas na dumadaloy mula kay Liam.
Isa dalawa di. Bago pa man masabi ni Liam ang itatlo, biglang tumayo si Liam ng tuwid, ang tingin ay nakatuon sa malayo, sa ibaba ng gusali. Sandali! Sinundan ni Ara ang tinitingnan nito. Mula sa kanilang kinatatayuan sa itaas, kitang-kita nila ang kalsada sa ibaba. At sa kalsadang iyon, may isang pamilyar na itim na sedan na dahan-dahang humihinto sa tapat ng gate ng abandonadong gusali. Ang pag-asa ay biglang bumulusok sa dibdib ni Ara. Tulong! May nakahanap sa kanila. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na takot. Ang kotse iyon ang kotse ni Sir Marco. Bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Marco Imperial, nakasuot ng salamin sa mata, at tumingala sa direksyon ng gusali, na para bang sinusuri ang kanyang obra maestra. Hindi niya sila makita mula sa ibaba, ngunit pakiramdam ni Ara ay diretsong nakatitig ito sa kanila. Bumalik ba siya para tiyakin na wala na silang pag-asang makalabas? O may mas masama pa siyang balak? Ang pag-asa ay naging purong lagim. Ang kanilang kalaban ay hindi na isang anino. Narito na siya. At alam niya kung nasaan sila. Ang itim na sedan ni Marco ay nanatili sa ibaba na parang isang buwitring naghihintay. Hindi bumaba si Liam ng tingin. Ang bawat segundo na nakaparada ang sasakyan sa ibaba ay isang tahimik na pagbabanta, isang pagpapatunay ng kalupitan ng kanyang pinsan. Nakita niyang may kausap ito sa cellphone, pagkatapos ay tumingala sa gusali. Hindi sila nito nakikita, ngunit alam ni Liam na alam ni Marco na naroon sila. Naramdaman niya ang malamig na ngisi nito kahit mula sa malayo. Pagkatapos ng ilang minuto na parang habang buhay, sumakay muli si Marco sa kotse. At sa isang iglap, umalis ito. Ang tunog ng makinang papabilis at papalayo ay parang tunog ng isang seldang isinasara at nilalagyan ng kandado. Ang pag-asang sumilay sa dibdib ni Ara kanina ay tuluyan ng namatay na parang isang kandilang biglang hinipan. Nakita ni Liam ang pagbagsak ng mga balikat nito, ang pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. Binitiwan nito ang hawak na bakal na lumagapak sa semento na may kasamang tunog ng kabiguan. Wala na, bulong ni Ara, ang boses ay basag. Iniwan niya tayo. Ang katotohanan sa mga salitang iyon ay tumama kay Liam na parang isang suntok sa sikmura. Ang kaaway ay nagpakita na. At pinili nitong iwan sila para mamatay. Dito sa ituktok ng mundo, sa ilalim ng walang awang sikat ng araw, dahan-dahan silang mamamatay sa uhaw at gutom. Ang board meeting. Ang proyekto. Ang kanyang karera. Lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang babaeng kasama niya. Ang babaeng isinugal niya ang buhay para lang sa isang stupido at makasariling plano. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay umakyat sa pinakatuktok ng langit, nagbubuga ng nakakapasong init. Ang init na ito ay mas malupit kaysa sa lamig ng nakaraang gabi. Ang kanilang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanilang mga labi ay bitak-bitak na. Ang huling bote ng tubig ay matagal nang naubos. Ang huling piraso ng biskwit ay isa na lang malayong alaala. Sinubukan nilang sumigaw, ngunit ang kanilang mga boses ay pagod at paos na. Ang ingay ng syudad sa ibaba ay lumalamon sa kanilang mga desperadong sigaw. Ang pag-asa ay dahan-dahang naupos, nagiging alikabok sa ilalim ng sikat ng araw. Sergey! Narinig ni Liam ang mahinang tawag ni Ara. Lumingon siya. Nakasandal si Ara sa pader, ang mukha ay sobrang putla, ang mga mata ay halos nakapikit na. Pawis na pawis ito, ngunit ang pawis ay hindi na sapat para palamigin ang katawan nito. Kailangan nating subukan ulit yung pinto, sabi nito, ngunit ang boses ay halos walang lakas. Tumango si Liam, kahit alam niyang wala na silang lakas para doon. Ngunit ang makitang sinusubukan pa rin ni Ara, ay nagbigay sa kanya ng kapiraso ng determinasyon. Naglakad siya palapit dito para tulungan itong tumayo. Ngunit nang hahawakan na niya ang braso nito, biglang nanghina ang mga tuhod ni Ara. Ang mga mata nito ay pumikit, at ang katawan nito ay bumagsak na parang isang manikang nawalan ng tali. Ara, sigaw ni Liam, ang panik ay biglang pumunit sa kanyang pagod na isipan. Mabilis niya itong sinalo bago pa man ito tumama sa matigas na semento. Hiniga niya ito ng dahan-dahan. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay nakakapanlambot. Mainit ang balat nito, hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding init ng araw. Dehydration. Heat stroke.
Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang sentensya ng kamatayan. Ara, gumising ka, sabi niya, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Ara, please. Walang sagot. Ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Isang matinding helplessness ang bumalot kay Liam. Siya ang CZ. Ang hari. Ang taong laging may solusyon sa lahat ng problema. Ngunit dito, wala siyang magawa. Walang tubig. Walang lilim na sapat. Walang tulong. Binuhat niya si Ara at dinala sa nag-iisang maliit na silong na pinagtaguan nila kagabi. Inihiga niya ito, ang ulo ay maingat niyang ipinatong sa kanyang hita. Hinaplos niya ang buhok nito, inalis ang mga hiblang dumikit sa pawisang noo nito. Tinitigan niya ang maputlang mukha nito, ang mga labing tuyo. Kasalanan ko to. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kasalanan ko to, dinamay ko siya sa gulo ng buhay ko. Pinahirapan ko siya. Ininsulto. At ang tanging ginawa niya ay ang tulungan ako. Alagaan ako. Bigyan ako ng pagkain, ng tubig, ng init mula sa sarili niyang damit. Isang matinding pagsisisi ang gumutay sa kanyang puso, mas masakit pa sa anumang sugat na idinulot ni Sofia. Ang sakit na idinulot ni Sofia ay sakit sa pride. Ito, ang nakikitang paghihirap ni Ara, ay sakit sa kaluluwa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Si Liam de Villa, ang lalaking hindi umiyak nang iwanan siya sa harap ng altar, ay nakaramdam ng mga luhang nagbabantang tumulo para sa kanyang sekretarya. Yumuko siya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Ara. Akala niya, o baka guni-guni lang niya, na hindi na siya nito naririnig. Na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. At may mga salitang kailangan niyang sabihin. Mga salitang hindi na niya kayang itago pa. Patawarin mo ako, Ara. Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang isang butil ng luha ay pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pisngi ni Ara. Kasalanan ko ang lahat, patawarin mo ako. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang huling pader sa kanyang puso na tuluyang gumuho. Ang pag-amin na ito ay hindi para kay Ara lang, kundi para na rin sa sarili niya. Ang katotohanang pilit niyang itinatanggi, ngunit alam na ng kanyang puso. Mahal na mahal kita. Ang mga salita ay halos hangin lang, isang lihim na ipinagkatiwala niya sa katahimikan ng rooftop. Mahal kita, Ara. Hindi dahil sa inalagaan mo ako, kundi dahil sa kung sino ka. Ang tapang mo. Ang puso mo. Mahal kita. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang amoy ng pag-asa at kalungkutan na bumabalot dito. Dito na ba magtatapos ang lahat? Ngunit pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, may napansin siyang isang maliit na galaw. Ang mga pilik mata ni Ara. Kumurap ito. Isang napakaliit, halos hindi mapansing pagkurap. Narinig niya ba? Bago pa man maproseso ni Liam ang ibig sabihin noon, may narinig siyang isang tunog. Mahina sa simula, na parang tibok ng isang higanting puso sa malayo. Isang ritmikong pagkalabog. Thump, thump, thump. Palakas ng palakas. Itinaas ni Liam ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis kasabay ng tunog na papalapit. Tumingin siya sa kalangitan. Mula sa malayo, papalapit sa kanila, ay isang itim na tuldok na unti-unting lumalaki. Isang tunog na hindi na maipagkakamali. Ang tunog ng mga elisi ng isang helicopter. Ang unang bumalik kay Ara ay ang tunog. Isang malakas, dumadagundong, at paulit-ulit na pagkalabog na yumayanig sa kanyang buong katawan. Sinundan ito ng hangin, isang napakalakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha. At pagkatapos, ang boses ni Sir Liam, sumisigaw, malapit sa kanyang tainga. Nandito na sila! Ara, nandito na sila! Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang lahat ay malabo. Ang nakikita lang niya ay ang asul na kalangitan at ang mukha ni Sir Liam na nakayuko sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati, isang ligaw na pag-asa. At may isa pang bagay. Mga salita. Mga salitang narinig niya bago siya tuluyang nawala ng ulira. Mahal na mahal kita. Narinig ko ba talaga yon? O guni-guni lang ng isip kong pagod at nauuhaw?
Bago pa man niya masagot ang sarili niyang tanong, ang anino ng helicopter ay tuluyang tumakip sa kanila. Ang ingay ay nakakabingi. May mga lalaking nakasuot ng uniforme na mabilis na bumaba. May dalang stretcher. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Sir, kailangan na po nating umalis, sigaw ng isang rescuer. Naramdaman niyang maingat siyang binuhat at inilipat sa stretcher. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nanatili. Ang kamay ni Sir Liam. Mahigpit itong nakahawak sa kamay niya, na para bang takot na kapag binitiwan siya nito, ay bigla na lang siyang mawawala. Hindi nito binitiwan ang kamay niya habang inaakyat sila sa loob ng helicopter. Hindi nito binitiwan ang kamay niya kahit na may isang paramedic na naglalagay ng oxygen mask sa mukha niya. Sa loob ng maingay na sasakyan, habang nararamdaman niya ang malamig na oxygen na dumadaloy sa kanyang mga baga, tinitigan niya si Liam. Nakaupo ito sa tapat niya, ang buhok ay magulo, ang damit ay marumi at lukot, ngunit ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya. Puno iyon ng pag-aalala, ng ginhawa at ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang mga salita. Bumalik na naman ang mga iyon sa isip niya. Mahal na mahal kita. Ang init ng kanyang pisngi ay hindi na dahil sa init ng araw. Nang sumunod na imulat ni Ara ang kanyang mga mata, puti na ang lahat. Puti ang kisam. Puti ang kumot. Puti ang mga pader. Ang amoy ng antiseptic ay pumuno sa hangin. Nasa ospital na siya. May drip na nakakabit sa kanyang braso, dahan-dahang nagpapadala ng malamig na likido sa kanyang mga ugat. May isang baso ng tubig sa tabi ng kanyang kama. Nang makita niya ito, naramdaman niya ang tindi ng uhaw na tila ba isang taon siyang hindi nakainom. Sinubukan niyang umupo. Dahan-dahan lang. Ang boses ni Liam. Pumasok ito sa kwarto, kasama ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si David, ang pinagkakatiwalaang executive assistant ni Liam. Si Liam ay nakasuot na ng malinis na damit ng ospital. Si David ang nakahanap sa atin, sabi ni Liam, habang inaabot sa kanya ang baso ng tubig. Nagtaka siya kung bakit hindi ako sumasagot sa mga tawag niya at hindi umuwi. He tracked down my phone's last location. He saved us. Uminom si Ara. Ang tubig ay parang banal na likido, ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Salamat, David, sabi niya, ang boses ay mahina at paos. Umiti lang si David. Trabaho ko po na alagaan si Sir, Ma'am. At kasama na po kayo doon. Pagkatapos ay bumaling ito kay Liam. Sir, kailangan po kayong kausapin ng doktor saglit tungkol sa discharge papers ninyo. Ihintayin ko na lang po kayo sa labas. Tumango si Liam at sumunod si David palabas, iniwan silang dalawa sa katahimikan ng kwarto. Isang awkward na katahimikan. Ang mga salitang maaaring narinig niya, o hindi, ay nakalutang sa pagitan nila na parang isang makapal na hamog. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Dapat ba niyang itanong? O magkunwaring walang narinig? Bago pa man siya makapagdesisyon, bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Liam o ang doktor ang pumasok. Si Sir Marco Imperial. Ang mukha nito ay puno ng nag-aalalang ekspresyon, ang mga mata ay nanlalaki na parabang nakakita ng multo. Liam. Ah! Thank God, sabi nito sa isang malakas at nag-aalalang boses. Narinig ko ang nangyari. Halos atakihin ako sa puso. Kamusta na kayo? Anong nangyari? Isang aksidente daw. Ang bawat salita ay parang isang perpektong pag-arte. Ngunit nakita ito ni Ara. Sa likod ng mga mata nitong nagkukunwaring nag-aalala, may isang kislap ng lamig. Isang kislap ng pagkabigo na para bang hindi nito inaasahan na makikita silang buhay. Okay na kami, Marco, sagot ni Liam, ang boses ay kalmado ngunit may yelo. Isang napakakakaibang aksidente. Napakaswerte ninyo at nahanap kayo agad. I can't imagine ang pinagdaanan ninyo, sabi pa ni Marco, tinapik pa ang balikat ni Liam. Sakto namang bumalik si David. Sir Liam, hinahanap na po kayo. Tumingin si Liam kay Ara, na parang nag-aalangan na iwan siya. Babalik ako agad, sabi nito, bago sumunod kay David palabas. Naiwan si Ara sa kwarto kasama si Marco. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marco nang silang dalawa na lang ang maiwan.
Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang kama, ang mga mata nito ay hindi na nagkukunwaring nag-aalala. Ang mga ito ay malamig, matalim, at mapanuri na parang isang ahas na sinusuri ang kanyang biktima bago ito tuklawin. Ang hangin sa kwarto ay biglang bumigat. Ang puting silid na kanina lang ay simbolo ng kaligtasan ay naging parang isang kulungan. Alam mo, Ara, simula ni Marco, ang boses ay mahina at malapit na para bang isang sikretong ibinubulong. Talagang nag-alala ako sa'yo. Lalo na sa pinsan ko. Napakamahalaga ng Paraiso project na iyan sa kanya. Nakakahiya kung hindi siya makakarating sa meeting bukas dahil sa isang di inaasahang pangyayari. Ang bawat salita ay may dalang kahulugan. Ramdam ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Yumuko si Marco, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya, nilulusob ang kanyang personal na espasyo. Naramdaman ni Ara ang amoy ng mamahalin nitong pabango, na ngayon ay parang amoy ng lason. Mabuti naman at ligtas ka na, pagpapatuloy nito, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sana wala kang narinig o nakita na hindi dapat. Ito na. Ang pagbabanta. Hindi direkta, ngunit malinaw na parang sikat ng araw. Isang malamig na pawis ang namuo sa noo ni Ara. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Sabi pa ni Marco, habang itinuwid ang kanyang tayo, na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Narinig ko, ikaw na lang daw ang sumusuporta sa nanay mo. Napakabuting anak. Mahirap na kung mawawalan ka pa ng trabaho. Iyon ang huling patak. Ang pagbabanta ay hindi na lang para sa kanya, kundi para na rin sa kinabukasan ng kanyang ina. Tumingin si Ara ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang takot ay nandoon pa rin, gumagapang sa kanyang mga ugat, ngunit sa ilalim nito, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng galit. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita para sa kanya. Nakita ni Marco ang pagbabago at ang ngiti nito ay bahagyang nawala. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Liam. Natigilan ito nang makita ang eksena, si Marco, nakatayo ng napakalapit sa kama ni Ara, at si Ara, na nakatingin kay Marco na may pinaghalong takot at pagsuway. Naramdaman ni Liam ang tensyon sa hangin. May problema ba dito? Tanong ni Liam, ang boses ay malamig at nagbababala. Mabilis na bumalik ang peking ngiti ni Marco. Wala, pinsan. Kinakamusta ko lang si Ara. Sinasabi ko lang kung gaano kami kaswerte at ligtas na kayo. Naglakad si Liam palapit, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang pinsan, bago ito tumingin kay Ara. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay malambot, ay ngayon puno ng matalas na pag-aalala. Nakita niya ang pamumutla ni Ara, ang bahagyang panginginig ng kamay nito. May sinasabi ba siya sa'yo, Ara? Tanong ni Liam, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Ang tanong ay binitiwan sa gitna ng kwarto. Ang lahat ng tingin ay napunta kay Ara. Tumingin siya kay Marco, sa mga mata nitong nagsasabing isubukan mo lang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liam, sa mga mata nitong nagsasabing kinandito ako. Sabihin mo ang totoo. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Ang kanyang kaligtasan. Ang trabaho niya. Ang kinabukasan ng kanyang ina. Laban sa katotohanan. Laban sa lalaking nagligtas sa kanya, at marahil ay nagmamahal sa kanya. Ang kanyang sagot ang magdidikta ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan sa rooftop. Tinitigan ni Liam si Ara, hinihintay ang kanyang sagot, ang kanyang puso ay bumibilis sa bawat segundong lumilipas. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng posibleng mangyari, ang pagtanggi ni Ara dahil sa takot, ang pagwawagi ni Marco, ang pagbagsak ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Ara ay hindi takot. O marahil, may takot, ngunit may mas malakas na nangingibabaw dito, determinasyon. Opo, Sir Liam, nagsalita si Ara, ang boses ay mahina ngunit hindi nanginginig. May sinabi po siya sa akin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Iyon lang ang kailangan niya. Ang pain ay kinagat na. Tumingin siya kay Marco na ang peking ngiti ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at galit. Huwag kang mag-alala, pinsan, sabi ni Liam, ang boses ay kalmado na may halong yelo. Mag-uusap tayo.
Lahat tayo. Sa tamang lugar. Sa tamang oras. Ang tamang lugar ay ang boardroom ng Devilla Prime Holdings. Ang tamang oras ay kinabukasan sa nakatakdang board meeting. Ang hangin sa loob ay makapal sa tensyon. Nakaupo sa paligid ng malaking mahogani na mesa ang mga pinakamakapangyarihang miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na ang mga ekspresyon ay kasing tigas ng kahoy na nasa harap nila. Nakaupo si Liam sa dulo ng mesa, ang kanyang karaniwang pwesto. Sa isang silya sa likod niya, hawak ang isang notepad, ay si Ara. Ang presensya ni Ara ay hindi karaniwan sa ganitong uri ng meeting, ngunit iginiit ni Liam. Kailangan ko ang aking sekretarya, sabi niya, isang pahayag na walang sinuman ang naglakas loob na questionin. Sa kabilang dulo, nakaupo si Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nakita ni Liam ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang inaayos ang kanyang salamin. Sinimula ni Marco ang pag-atake, binalot sa mga salita ng pekeng pag-aalala. Mga Ginoo, mga ginang, panimula niya. Bago natin talakayin ang Paraiso Project, nais ko lang ipahayag ang aking matinding pag-aalala sa aking pinsan, si Liam. Ang pinagdaanan niya ay hindi biro. Isang traumatic na karanasan. At habang hinahangaan ko ang kanyang katatagan sa pagdalo pa rin sa meeting na ito, kailangan nating isipin kung nasa tamang estado ba siya ng pag-iisip para pamunuan ang isang multibilyong pisong proyekto sa ngayon. Ilang board members ang tumango, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ito ang laro ni Marco. Ang pagpapakita ng kahinaan. Ang paggamit ng awa bilang sandata. Iminumungkahi ko, pagpapatuloy ni Marco, na ipagpaliban muna natin ang lahat ng desisyon tungkol sa Paraiso Tower. Bigyan natin si Liam ng panahon para magpagaling, para makapag-isip. Ang kumpanya ay kayang maghintay. Ang alok ay parang laso na binalot sa pulot. Ang pagpapaliban ay katumbas ng pagpatay sa proyekto. Mawawala ang tiwala ng mga investor. Huminga ng malalim si Liam. Kalmado. Walang emosyon. Ito ang kanyang teritoryo. Salamat sa iyong pag-aalala, Marco, sabi ni Liam, ang bawat salita ay may bigat. Ngunit nais kong siguruhin sa lahat ng naririto na ang aking isipan ay mas malinaw pa kaysa dati. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa board. Ipinakita niya ang mga numero, ang mga projection, ang mga plano sa arkitektura. Nagsalita siya ng may otoridad at kumpiyansa, binubura ang anumang pagdududa sa kanyang kakayahan. Nakita niyang dahan-dahang bumabalik ang respeto sa mga mata ng board. Ang Paraiso Project ay hindi lang isang gusali, sabi niya. Ito ang kinabukasan ng Devilla Holdings. At hindi ko hahayaang may humadlang dito. Pero Liam, gate ni Marco, ang insidente hindi natin pwedeng baliwalain iyon. Isang aksidente na halos kumitil sa buhay mo. Aksidente, pag-ulit ni Liam, dahan-dahan. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, bago bumalik ang kanyang tingin kay Marco. Iyon nga ba ang nangyari, Marco? Isang aksidente. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang insidente sa Paraiso Tower ay hindi isang aksidente, pagpapatuloy ni Liam. Ito ay isang pagtatangka. Isang sabotahe. Narinig ni Liam ang mga bulungan. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mukha nila. Imposible, sigaw ni Marco, tumatayo. Sino ang gagawa ng ganoong bagay? Magandang tanong, sabi ni Liam. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Ang unang lumabas ay isang diagram ng security system ng Paraiso Tower. Ang gusali ay abandonado, ngunit mayroon pa ring ilang gumaganang kiki sa mga pangunahing pasukan. Maliban sa isa, ipinakita niya ang isang log report. Ang kamera na nakatutok sa hagdanan papunta sa rooftop ay biglang pinatay 20 minuto bago kami dumating ni Miss Reyes. At muling binuksan 1 oras pagkatapos naming umalis. Napaka-convenient, hindi ba? Namutla si Marco. Coincidence? Isang lumang gusali, malamang depektibo ang sistema. Marahil, sabi ni Liam, ang boses ay nananatiling kalmado. Ngunit mayroon pa. Tumingin siya kay Ara, isang mabilis ngunit makahulugang tingin. Isang tingin na nagsasabing oras na. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang laptop. Ang sumunod na umalinggaw sa mamahalin at soundproof na boardroom ay hindi boses ni Liam, kundi ang boses ni Marco, na na-record ng palihim sa silid ng ospital.
Ang boses ay malinaw. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Mabuti naman at ligtas ka na. Sana wala kang narinig o nakita na hindi dapat. Ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Mahirap na kung mawawalan ka pa ng trabaho. Ang bawat miyembro ng board ay napatingin kay Marco, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Ang pagbabanta ay malinaw. Ang blackmail ay hindi maikakaila. Si Marco ay parang isang hayop na nasukol. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa pamumutla patungo sa pamumula. Pawis na pawis. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Inedit ang recording, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gusto niya lang akong siraan. Siraan, tanong ni Liam, tumatayo na ngayon, ang kanyang buong presensya ay nangingibabaw sa silid. Bakit kita sisiraan, Marco? Dahil ba takot kang malaman nila ang buong katotohanan? Na ikaw ang nag-lock sa amin sa rooftop na iyon, umaasang mamamatay kami sa init at uhaw para lang makuha mo ang posisyon ko. Kasino? Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Ang lahat ng kanyang depensa, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay bumigay. Ang kanyang katinuan ay biglang naglaho. Sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, sa harap ng pinsan na buong buhay niyang kinaiinggitan, sumabog siya. Umalingaw ang kanyang sigaw sa buong silid, puno ng lason at pagkabigo. Ikaw! Palagi na lang ikaw ang bida. Ang magaling. Ang paborito. Pagod na ako sayo. Itinuro niya si Liam at si Ara. Dapat pala hinayaan ni Effie kayong mamatay doon. Pagkatapos ng kanyang sigaw, isang nakakamatay na katahimikan ang lumamon sa buong boardroom. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Marco. Ang bawat tao sa silid ay nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mukha ay isang maskara ng purong pagkagimbal. Ang laro ay tapos na. Checkmate. Ilang araw ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Marco Imperial sa loob ng boardroom ng De Villa Prime Holdings. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong kumpanya, ang pagtataksil, ang sabotahe, ang pagpapatalsik. Si Liam De Villa ay hindi na lang isang siya ay naging isang alamat, isang general na nagwagi sa isang digmaan. Para kay Arabella Reyes, ang pagbabalik sa opisina ay kakaiba. Ang mga dating mapanghusgang tingin ng mga katrabaho ay napalitan ng paghanga at respeto. Hindi na siya ang matabang sekretarya, kundi ang babaeng nasa tabi ng noong pinakamatinding pagsubok nito. Ang babaeng naging susi sa pagbagsak ng isang traidor. Isang bagong kumpiyansa ang tumubo sa kanyang puso, isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati. Ngunit may isang bagay na hindi pa naaayos, isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa anumang corporate level na problema. Ang namamagitan sa kanila ni Sir Liam. Ang relasyon nila ay naging isang sayaw ng pag-iwas at pagpapakiramdaman. Dinadalhan siya nito ng kape tuwing umaga, isang bagay na hindi nito kailanman ginawa noon. Ang boses nito kapag kinakausap siya ay malumanay, wala na ang dating talim. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, pareho silang mabilis na umiiwas. Ang mga salitang binitiwan nito sa rooftop, ang pag-amin na narinig niya at ginamit niya para ilaglag si Marco, ay nanatiling isang malaking elepante sa loob ng opisina, isang multong hindi nila parehong alam kung paano haharapin. Hapon na. Karamihan sa mga empleyado ay nagsuwian na. Si Ara ay nag-aayos ng kanyang mga gamit, naghahanda na ring umuwi. Pumasok si Liam mula sa kanyang opisina, suot na ang kanyang coat. Uwi ka na, Ara, tanong nito. Opo, sir. Tapos na po ang lahat ng kailangan kong gawin para bukas, sagot niya, pilit na pinapanatiling propesyonal ang tono. Good. Magpahinga kang mabuti, sabi ni Liam. Naglakad ito papunta sa pinto, ngunit bago pa man ito buksan, huminto ito. Nanatili itong nakatalikod sa kanya. Naramdaman ni Ara ang bigat sa mga balikat nito. Ito na naman. Ang isa na namang gabi ng mga hindi nasasabing salita. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago. Ang Ara na dating yumuyuko na lang ay napalitan ng babaeng nakaligtas sa isang bangungot, ng babaeng tumayo laban sa isang makapangyarihang tao. Kung kaya niyang harapin si Marco, kaya niya ring harapin ito. Ang takot na baka mawala ang namumuo sa pagitan nila ay mas malaki kaysa sa takot na baka mapahiya siya. Sir Liam, tawag niya.
Dahan-dahang lumingon si Liam. Ang ekspresyon nito ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Ara, inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito, ang mga matang dati niyang kinatatakutan, ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Narinig ko, panimula niya, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Narinig ko po, Sir Liam. Noong nasa rooftop tayo. Ang lahat ng sinabi ninyo bago dumating ang tulong. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Liam. Ang maskara ng sihi, ang natitirang bakas ng pagiging formal, ay tuluyang nalusaw. Ang kaharap niya ngayon ay ang Liam na nakasama niya sa ilalim ng mga bituin, ang lalaking sugatan, ang lalaking umamin, ang lalaking mahina. Nanatili itong tahimik, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghihintay. Narinig ko, pag-uulit ni Ara, at gusto ko lang pong malaman ninyo na hindi po iyon guni-guni. Sa labas ng malaking bintana ng opisina, isang kidlat ang gumuhit sa dumidilim na kalangitan na sinundan ng isang mahinang dagundong. At pagkatapos, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Isang bigla ang buhos ng ulan sa gitna ng hapon na parang isang paalala ng bagyo na nagbago sa kanilang mga buhay. Si Liam ang unang kumilos. Naglakad ito pabalik palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan na parang natatakot na baka kapag gumalaw siya ng mabilis ay bigla na lang maglalaho si Ara. Huminto ito sa mismong harap niya. Ara, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Lahat ng sinabi ko noon totoo yon. Bawat salita. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi kita minahal dahil sa takot o dahil sa utang na loob. Minahal kita noong nakita ko kung gaano ka katapang. Noong narinig ko ang pangarap mo. Noong naramdaman ko ang puso mo. Nakita ko ang totoong ikaw, Ara. At iyon ang minahal ko. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Paano ka? Tanong ni Liam, ang mga mata ay puno ng pagsamo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo ng lahat ng sakit na idinulot ko di. Hindi na niya pinatapos si Liam. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ang lalaking nanakit sa akin ay naiwan na sa rooftop na iyon, sir, sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kaharap ko ngayon ay ang lalaking nagligtas din sa akin. Isang luhang mainit ang pumatak mula sa mata ni Liam. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. Dahan-dahan, itinaas nito ang isa pa niyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At pagkatapos, sa gitna ng tunog ng malakas na ulan sa labas, dahan-dahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Ang halik nito ay malambot at puno ng pag-iingat sa simula na parang nagtatanong. Nang tumugon si Ara, lumalim ang halik. Hindi ito halik ng pagnanasa, kundi halik ng pagbabalik loob. Bawat pagdampi ng kanilang mga labi ay tila bumubura sa bawat masasakit na salita, sa bawat mapanghusgang tingin, sa bawat sandali ng takot. Ito ay isang pangako. Isang pagpapatawad. Isang pag-amin na sa gitna ng pinakamatinding bangungot, natagpuan nila ang isang bagay na totoo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hinihingal. Nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ang tanging naroroon ay sila, ang tunog ng ulan, at ang tibok ng kanilang mga puso. Liam, bulong ni Ara, sa unang pagkakataon na tinawag niya ito sa pangalan ng walang tiser. Ngumiti si Liam, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, na nagpaliwanag sa buong mukha nito. Gusto ko ang tunog niyan. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ang ulan sa labas ay nagsisimula ng humina. Halika, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng isang bagong sigla. May ipapakita ako sa'yo. Isang bagay para sa bagong simula natin. Pinunasan ni Liam ang hamog sa bintana ng kotse gamit ang kanyang kamay. Ang ulan ay humina na at naging isang banayad na ambon, nag-iiwan ng mga kumikinang nahiyas sa mga dahon at kalsada. Sa tabi niya, tahimik si Ara. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya, isang mainit at matatag na presensya sa loob ng malamig na sasakyan. Ang katahimikan ay hindi na awkward, ito ay puno ng kapayapaan, ng mga bagay na sa wakas ay naunawaan na nang hindi na kailangang bigkasin. Hindi nagtanong si Ara kung saan sila pupunta. Ang tiwala, isang bagay na pareho nilang pinagkait sa mundo, ay malaya na nilang ibinibigay sa isa't isa.
Huminto si Liam sa tapat ng isang maliit, two-story na gusali sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Ang ibabang palapag ay may malaking salaming bintana at isang pinto, ngunit sa loob ay madilim at walang laman. Ang pintura sa labas ay medyo luma na. Mukha itong simple at ordinaryo. Bakit po tayo nandito? Tanong ni Ara, ang pagtataka ay maririnig sa kanyang boses. Umiti lang si Liam. Halika. Bumaba sila ng kotse. Kinuha ni Liam ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ang simpleng gusali sa harap nila ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura ng pintong salamin at sa isang marahang pagpihit, bumukas ito. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang espasyo sa loob ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Ara. Walang laman, maliban sa mga sinag ng ilaw mula sa poste sa labas na tumatago sa malaking bintana, gumuguhit ng mga parihaba ng liwanag sa sahig. Ito ang dating opisina ng isang maliit na publishing house, paliwanag ni Liam. Matagal nang nakatiwangwang. Pero maganda ang pundasyon. Malakas ang mga pader. Tumingin ito sa paligid. Kailangan lang nito ng bagong pintura, ng mga bagong ilaw at ng isang oven. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Kailangan lang nito ng isang panadero. Isang pastry chef. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na halos hindi siya makahinga. Liam, anong di? Hindi ako ang amo mo, Ara. At hindi rin ako ang kliyente mo, sabi ni Liam, dahan-dahang inilagay ang malamig na susi sa kanyang palad. I'm your first investor. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo, mga gamit, mga permit, mga tauhan, ako ang bahala. Pero ang lugar na ito, ang pangarap na ito sa'yo to, ikaw ang magpapatakbo. Ikaw ang boss. Tinitigan ni Ara ang susi sa kanyang palad. Isang maliit na piraso ng metal, ngunit para sa kanya, ito ang susi sa isang pangarap na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Ang Ara Sweet Haven. Ang pangarap nila ng kanyang ama. Tumingala siya kay Liam, ang mga mata ay puno na ng mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng purong kaligayahan. Pero paano, di? Nakinig ako, Ara, sabi ni Liam, hinahaplos ang kanyang pisngi. Nakinig ako sa lahat ng sinabi mo. Lumipas ang ilang buwan na puno ng alikabok ng semento, amoy ng sariwang pintura, at ingay ng mga martilyo. Mga buwan ng pagpaplano, pagod at walang katapusang pag-asa. At sa bawat hakbang, nandoon si Liam. Hindi bilang sihi, kundi bilang partner. Nagbubuhat ng mga sako ng arena, nagpipinta ng mga pader, at ang pinakamahalaga sa lahat, naniniwala kay Ara kahit sa mga panahong siya mismo ay nagdududa sa sarili. Dumating ang araw ng grand opening. Ang Ara Sweet Haven ay hindi na isang madilim at walang lamang espasyo. Ito ay puno ng buhay. Ang mga pader ay kulay cream, ang mga mesa ay gawa sa light wood. Ang amoy ng kapeng bagong gawa, ng tinapay na kaluluto lang, at ng tsokolating natutunaw ay bumabalot sa buong lugar. Ang salaming estante ay puno ng mga makukulay na cupcake, mga eleganteng cake, at ng mga ensamadang mas masarap pa kaysa sa alaala ni Ara. Ang lugar ay puno ng mga tao. Ang kampana sa pinto ay walang tigil sa pagtunog. Sa likod ng counter, nakatayo si Arabella Reyes. Hindi na siya ang sekretaryang laging nakayuko. Ang buhok niya ay nakatali sa isang magandang bon, suot niya ang isang malinis na puting apron, at ang kanyang mukha ay maningning sa saya at kumpiyansa. Bawat ngiti niya sa mga customer, bawat pag-abot niya ng isang kahon ng pastry, ay puno ng isang pagmamalaki na ngayon lang niya naramdaman. Sa isang sulok, nakaupo si Liam kasama ang nanay ni Ara. Pinapanood niya si Ara, isang malambot na ngiti ang hindi nawawala sa kanyang mga labi. Pinapanood niya ang bawat galaw nito, ang paraan ng pagtawa nito, kapag may bumati, ang seryosong konsentrasyon nito habang naglalagay ng icing sa isang cake. Ang tagumpay nito ay tagumpay niya. Ang kaligayahan nito ang kanyang kaligayahan. Gabi na nang sa wakas ay umalis ang huling customer. Ang natira na lang sa loob ng backshop ay silang dalawa. Ang pagod ay ramdam ni Ara sa kanyang buong katawan, ngunit ito ang pinakamasarap na pagod na naramdaman niya. Congratulations, boss, sabi ni Liam, lumalapit sa kanya. Ngumiti si Ara. Salamat, Jimmy, one and only investor.
Niyakap siya ni Liam mula sa likod habang tinitingnan nila ang kanilang obra maestra. Ang tatay mo, sigurado akong sobrang proud siya sa iyo ngayon. Napaluha si Ara. Salamat, Liam. Sa lahat-lahat. May isa pa akong sorpresa, sabi ni Liam, kumakala sa yakap. May kinuha ito mula sa isang kahon na nakatago sa ilalim ng counter. Hindi ito isang kahon ng alahas. Ito ay isang maliit na kahon ng pastry. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang perpektong red velvet cupcake. At sa ibabaw nito, nakasulat sa puting icing, ay 3 salita. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Ara, ang kanyang puso ay tila sasabog sa sobrang saya. Pagtingin niya kay Liam, nakaluhod na ito sa isang tuhod sa gitna ng kanyang backshop. Hindi ako mag-aalok sa iyo ng singsing, Ara, sabi ni Liam, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dahil ang kayamanan ko ay walang kwenta kumpara sa pangarap na binuo mo gamit ang sarili mong mga kamay. Ang inaalok ko sa iyo ay ang puso ko. Ang buong buhay ko. Sa rooftop na iyon, sa gitna ng bagyo, akala ko katapusan na ng lahat. Pero iyon pala, doon ko lang natagpuan ang simula ko. Ang simula ko kasama ka. Ara Reyes, will you do me the honor of being the wife? The partner. The beginning and the everything. Tumango si Ara, hindi na mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Yes, bulong niya. Yes, Liam. Yes. Tumayo si Liam at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan niya ito, isang halik na lasang red velvet, lasang pangarap na natupad, at lasang pangako ng habang buhay. Habang magkayakap sila sa gitna ng kanilang munting paraiso, ibinulong ni Liam sa kanyang tainga ang mga salitang nagbigay ng kahulugan sa lahat. Ikaw ang paraiso ko, Ara. At dito nagtatapos ang matamis na kwento ni na Arabella at Liam. Mga minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na madama ninyo ang bawat panginginig ni Ara sa takot, ang bawat pader na binuo ni Liam sa kanyang puso, at ang init ng pag-asang dahan-dahang sumibol sa pagitan nilang dalawa sa malamig na rooftop na iyon. Ang kwento ni na Ara at Liam ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa timbang, sa damit, o sa posisyon, kundi sa tibay at kabutihan ng kanyang kalooban. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa mga pagkakamali ng iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating mga sarili. At isang patunay na kahit sa pinakamadilim at pinakawalang pag-asang sandali, doon madalas naghihintay ang pinakamatamis at hindi inaasahang simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli, mula sa inyong lingkod at manunulat, maraming salamat.